Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakakilalang automobile company sa buong mundo, ang Porsche. Sino nga ba ang taong nasa likod ng pagbuo ng isang successful na kumpanyang Porsche? Atin ang sabay-sabay alamin sa videong ito. Ferdinand Porsche's early years. Si Dr. Ferdinand Porsche, isang designer-engineer, ay ipinanganak noong September 3, 1875 sa Maffersdorf. Siya ay pangatlo sa 5 magkakapatid. Ang kanyang ama na si Anton Porsche ay isang simpleng proprietor sa isang plumbing workshop. Inaasahang si Ferdinand ang magmamana at mangangalaga sa negosyo ng kanyang ama kasama ang kanyang mga kapatid. Ngunit, mayroong ibang interes si Ferdinand. Noong si Ferdinand ay 14 na taong gulang pa lamang, nagsimula na siyang mag-eksperimento gamit ang electricity. Ngunit hindi masaya ang kanyang ama sa kanyang ginagawa. Kaya naman sinubukan nitong pigilan ang kanyang anak sa ginagawang walang kabuluhan para sa kanya. Kaya naman, palihim na gumawa si Ferdinand ng isang workshop sa tahanan ng kanyang mga magulang upang mas maging convenient ang kanyang pag-experiment. Nagawa niyang i-pursue ang kanyang hilig nang siya ay pumunta sa isang state trade school sa Reichenberg sa kabila ng pagpilit sa kanya na magkaroon siya ng plumbing apprenticeship. Noong 1893, nagsimula siyang magtrabaho sa electrical firm na Bella Egger & Company sa Vienna. Siya ay na-promote bilang test center manager ilang taon lang ang nakalipas dahil sa kanyang talent at technical understanding. Porsche's introduction to automobiles. Lumikha si Ferdinand ng isang electric wheel hub motor noong 1897. Sa taon ring ito, nagsimula siyang magtrabaho sa isang bagong tayong electric car department sa Cook Hofbargen Fabrik Jacob Lohner and Covey, Vienna. Ito ang naging simula ng kanyang tagumpay sa automobile industry. Ang nilikha niya ay ang naging dahilan ng pagbuo ng Lohner Porsche. Ito ay isang non-transmission vehicle na pinapatakbo ng Porsche wheel hub engine na tinaguriang game changer sa Paris World Trade Fair. Nagsimula rin siyang mag-discover ng kakaibang pamamaraan ng pag-test sa mga sasakyan. Iyon ay ang naging sanhi ng paggamit niya ng racing upang subukin ang kanyang mga nilikhang sasakyan. Noong taong 1900s, nanalo siya ng simmering circuit sa labas ng Vienna. Miyembro rin siya ng isang racing team para kay Archduke Franz Ferdinand bilang driver noong 1902. Makalipas ang 8 taon sa Lohner, pumasok siya sa Daimler sa Novena Neustadt bilang technical manager noong taong 1906. Nagpatuloy rin siya sa racing at nanalo sa Prinz Heinrich na popular noong mga panahong yun. Noong 1910, gamit ang Daimler automobile na kanyang dinisenyo, lumahok siya sa isang annual long-distance test for touring automobiles. Ito ay may layong 1,495 kilometers noong taong yun at tatakbo mula Berlin patungong Hamburg. Madadaanan nito ang Magdeburg, Braunschweig, Kassel, Würzburg, Nuremberg, Stuttgart, Strasbourg at Trier. Ferdinand moves to upper management. Noong 1917, siya ay naging general manager ng Austro-Daimler. Hindi rin nagtagal ay inilabas ang Sasha. Ito ay isang compact 4-cylinder racing automobile na may 1.1-liter displacement. Nakuha nito ang una at ikalawang pwesto sa kanyang category sa Tiger Florio event noong 1922. Dahil sa tagumpay na nakamit mula sa Sasha, makalipas lamang 1 taon ay nagsilbi siyang technical manager at miyembro ng executive board sa Daimler Motoren Gesellschaft at Stuttgart. Iyon ang main branch ng Daimler sa Germany. Itinilaga siya sa pag-i-improve ng Mercedes compressor automobile. Ang Mercedes-Benz SS at SSK compressor designs ay naging kilala ng mga panahong yon sa larangan ng racing. Maging si Ferdinand mismo ay ginamit ito sa racing at nanalo sa Targa Coppa Florio race sa unang pagkakataon noong 1924. Binigyan rin si Ferdinand Porsche ng honorary title of Doctor ng the Stuttgart Institute of Technology. Matapos magtrabaho sa Steyer's Work AG, nagsimula na siyang magtayo ng sariling negosyo noong 1931. The Volkswagen. Noong Abril 25, 1931, nagtayo si Ferdinand Porsche ng sariling independent design office na nakaregister sa commercial register bilang Porsche Design Dr. ING HCF Porsche GmbH Konstruktionen and Beratung für Motoren und Fahrzeuge. Ang torsion bar suspension ay nagkaroon ng patent noong August 10, 1931. Sinasabing sapat na ito upang mapanatili ang pangalan ng Porsche sa car industry.
Hindi nagtagal, kinomisyon ng Auto Union ang Porsche para gumawa ng 16-cylinder compressor Grand Prix racing car para sa bagong 750 kg rule noong 1932. Ang Auto Union Porsche ay nanalo sa 32 races na naging dahilan ng pagtanggap ng maraming world records. Pagkatapos nito, muli niyang binalikan ang disenyo ng Sasha at nagnanais na makapag-provide ng sasakyan para sa pang-araw-araw na gamit. Nais niyang magdisenyo ng high-quality na kotse na maaasahan ng publiko. Kaya naman, nagkaroon na ng signing of contract noong June 24, 1934. Ito rin ang taon na inilabas ng Volkswagen ang People's Automobile. Si Ferdinand Porsche ay isa sa Volkswagen GmbH's general managers ng mga panahong ito. Si Ferdinand ay nakatanggap rin ng honorary title of professor noong 1940. Post-war years. Naaresto si Ferdinand noong taong 1945 at ikinulong sa iba't ibang bilangguan sa loob ng 22 buwan. Ito ay dahil sa kanyang di umano'y indirect participation ng pagtulong sa German war machine. Matapos na mabigo sa paghahanap ng ebidensya na siya ay sangkot sa Holocaust, siya ay pinalaya rin. Sa kanyang pagbabalik, pinag-aralan niya ang disenyo ng racing car na si Satalia na nabuo sa ilalim ng pamumuno ng kanyang anak na si Ferry. Noong 1951, pumanaw si Dr. Ferdinand Porsche sa edad na 75 sa Stuttgart. Ang kanyang mga anak na si Ferry Porsche at Louis Pache ay naglabas ng kauna-unahang Porsche branded car. Ito ang kilalang Porsche 356 na talaga namang tinangkilik ng husto ng mga tao at nagsimulang makilala. Porsche rises. Dahil ang 356 car ang kauna-unahang inilabas na model ng kumpanya, hindi ganoon karami ang supply ng mga parte nito. Kaya naman, gumamit ito ng mga bahagi mula sa Volkswagen Beetle. Kabilang narito ang engine case mula sa internal combustion engine transmission at iba't ibang suspension component. Dumaan sa iba't ibang evolutionary stages ang paglikha ng 356 at unti-unting pinalitan ang mga bahagi mula sa Volkswagen ng mga bahagi na sariling gawa ng Porsche. Naging matagumpay naman ito. Noong 1964, inilabas ng kumpanya ang Porsche 911 na nagpakilala sa Porsche sa pagbibigay ng pure driving performance. Porsche today. Noong 2021, mas lalong dumami ang deliveries ng Porsche sa mga sales location nito sa buong mundo. Tumaas ito ng 22% mula noong nakaraang taon na may 70,025 na naging 84,657 ng taong 2021. Nananatili pa rin ang China bilang largest single market ng Porsche. Talaga nga namang nananatili pa rin sa kumpanyang Porsche ang focus ni Ferdinand na magamit ang mga makabagong teknolohiya sa kanilang operasyon. Sa katunayan, ang Porsche ay isa sa iilang European performance brands na hindi natatakot humarap sa mga pagsubok at makipagkompetensya sa Tesla Model S. Patuloy pa rin nagbibigay ng mga high quality at high performance models ang kumpanyang Porsche na talaga namang minamahal at tinatangkilik ng publiko. Sa katunayan, ang 70% ng mga disenyo ng kumpanyang ito ay makikita sa mga daan na gamit ng karamihan. Kaangat! Ngayon nga ay atin ang nalaman ang pinagmula ng kilalang automobile company na Porsche. Gayon din, atin nakilala ang taong nasa likod ng tinatamasa nitong tagumpay. Mayroon ka pa bang mga detalyeng nais idagdag? I-comment mo na yan sa ating comment section, kaangat! Huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaangat na nagsasabing, it's never too late to start. It's always too late to wait.